nag-start kami niyan during pandemic, nag-back to zero kami. And syempre, nagdasal kami eh. Sabi ko, Lord, tulungan mo kami. Hindi namin alam kung paano mag-umpisa uli. So sabi ko, Lord, pag ikaw ang kasosyo namin, alam namin walang ano yan, walang failure yan. Kapag sinabing Garments Capital of the Philippines, syempre Taytay Rizal na yan. Isa sa mga tiyanggihan sa labas ng Metro Manila kung saan talaga namang pinupuntahan at dinarayo ng iba't ibang bayan. Pero kailan at paano nga ba nagsimula ang malaking tiyanggihan sa Taytay? Taong 1950s hanggang 1960s, isa sa 14 na bayan sa lalawigan ng Rizal ay kilala dahil sa husay ng mga karpintero ng Taytay. Noong mga panahong yon, lalaki lang ang pinapayagang magtrabaho, kaya naman naiiwan ng mga kababaihan para sa mga gawaing bahay. Di kalaunay natutuhan din ng mga babae ang pananahi ng mga damit bilang isang kasanayan kung saan nagsimula silang magtinda sa silong o ground level ng kanilang mga bahay upang madagdagan ang kita ng kanilang pamilya. Buhat ng mapagkakitaan na ang bagong kaalamang ito, hindi nagtagal ay iniluwas na ang mga paninda patungo sa Baclaran, Divisoria at Pasig. Noong 2010, nakita ng lokal na pamahalaan ang potensyal na pag-host ng mga garment vendor na ito sa sariling tiyanggi sa bayan na nagtulay sa sangguniang bayan na amyendahan ng Taytay Local Tax Ordinance No. 10 na nagsulong sa mga maliliit na retailer na magparehistro ng kanilang negosyo sa munisipyo. Makalipas ang 3 taon, nagpasya ang lokal na pamahalaan na pahintulutan ng isang resolusyon ng konseho na nag-aaproba ng kontrata sa pag-upa sa Club Manila East Compound na nag-aalok ng mas malaking espasyo para sa mga negosyanteng nais magtinda sa bayan. Dahil sa patuloy na suporta ng maliliit at malalaking negosyante, nagpatuloy ang pagbubukas ng oportunidad hindi lamang para sa mga Taytayenyo, kundi pati na rin sa mga kababayan nating Muslim at iba pang negosyanteng piniling manirahan sa bayan ng Taytay. Pero hindi lang mga tela ang bida sa Taytay dahil hindi mabubuo ang bawat hibla ng mga kasuotang kanilang itinitinda kung wala ang bawat butil ng pawis na binubuo ng katatagan, pangarap at determinasyong kumita na balang araw ay magbubunga rin ang kanilang pagsusumikap. Kaya't ating tunghayan ang malatela seryeng tagumpay na istorya ni Maria Cristina Garcia, isang negosyanteng dekada nang nagtsatsangge sa Taytay Rizal. Kung talagang history ang pag-uusapan, we started the Tiangge Life 1991, way back 1991. And kami yung typical na naka-experience nung bangketa. Yan. Naka-experience kami nung mga takbuhan pag may nanguhuli, naglalatag kami dyan. And the rest is history na. Before itong tiyanggian ng Taytay, kami ay lehitimong mga nagtsatsyangge na sa Pasig Public Market, mutya ng Pasig Public Market. And ang karaniwan naman po na nagpapatahi ng mga damit ay galing dito sa bayan ng Taytay. Kaya nga po ito ay tinawag na Garments Capital of the Philippines. Actually, ito pong aming palengke na to ay ang main branch po ay sa Pasay, sa Baclaran mismo. At ito po ay nag-branch dito sa Taytay nang makita nila na maganda ang magiging tulong nito sa aming pamahalaan. Gaya ng karamihang nagsisimula pa lang sa industriya, may mga pagsubok ding pinagdaanan sina Ate Christy sa pagtitinda. Kakaranas kami na pinapaalis sa mga pwesto dahil hindi daw kami mga legit vendor, hindi kami rehistrado, and yung organizers namin ay minsan iniiwan kami. Ayun, magalakasan na lang ng loob kung saan kami makabalita na pwede kami makapagtinda, nagtitinda kami.
Ngunit hindi laging diretso ang daan ng tagumpay dahil sinubok ng taong 2020 hindi lamang ang larangang ito kundi pati na rin ang lahat ng industriya at normal nating pamumuhay. Lahat naman po ng hanap buhay ay apektado ng pandemya, lalo na po ang sektor ng pagdadamit. Kasi sabi nga po, hindi ito essential goods ng panahon ng pandemic. So ano po ang aming naging source of income during lockdown? Nagtinda-tinda po kami ng pagkain, yan, yung ino-order online, then kung ano po yung demand sa social media like yung mga face mask na tela, yung mga PPE, lahat po yun nasubukan namin and yun yung time na limited lang ang lumalabas sa bahay. Yung struggle namin papunta sa mga courier, pupunta kami doon ng daling araw, kukuha kami ng queue number, then babalik kami ilang oras. Kumbaga yung struggle is very stiff nung time na yun, very rough kasi isa lang ang pwede lumabas. Kapag may motorcycle ka, bawal lang angkas. Sa kabila ng dagok ng COVID-19 na nagdulot ng hindi kaaya-ayang resulta sa mga buhay ng iilan, ay nailabas ang pambihirang diskarte, katatagan at pagkamalikhaing taglay ng mga Pinoy na hindi nagawang hadlangan ng pandemya. Before pandemic po, ang line of business namin ay casual blouses. Kaya nung magkaroon ng lockdown, nawalan kami ng market kasi wala nang lalabas ng bahay. Ang aming paninda ay para sa mga nagtatrabaho, sa mga housewives. So, nung time na yun, as in, zero talaga yung aming benta. And during that time, meron po kasi akong apo na lumaki during pandemic, naubusan siya ng mga damit na isusuot. So, doon ko rin po nakita sa social media yung mga posts ng ibang online sellers na yun, nag-avail ako ng damit ng apo ko doon at yun ang nagbigay ng idea para yun na yung aming gawing paninda kapag sakasakaling mag-open yung aming tiangge during that pandemic time. At dito na nga nag-umpisa ang mga pajama sets na tinda ni Ate Christy. Ang aming pong terno pajama ay pinag-isipan din po naman talaga kapag mag-iisip ka ng negosyo. So, nung time before pandemic, ang target market namin ay for ladies only. Pero dapat maging practical ka na. Kasi during pandemic, marami kang ideas na nabuksan sa isip mo eh. Nakita mo talaga yung ano yung talagang necessity. Hindi po pwedeng ang line of business mo ay seasonal and kapag may occasion lang. So, we decided to choose this houseware na terno pajamas po. And yung time na yon, konti pa lang aming production, pambata, marami naghahanap ng pang-adult. So, nag-expand kami ng may adult hanggang sa nauso yung during pandemic, yung couple, twinning, mother and daughter, father and son, tita and niece. Kumbaga, sabi ko, ay, family set. So, yun na yun, na kami ng mga sizes from baby to daddy. Kasi usually si daddy malaki ang size. Kaya kami ay nag-click as family set ng terno pajama. Bukod kay Ate Christy, marami sa mga tindera ng Taytay ang hindi tumigil sa pagtitinda sa kabila ng pandemya para sa kanilang pamilya. Mugal na lang kayo. Kasi single mom po ako kaya kailangan ko talaga ng pagkakakitaan talaga, papasukan. Habang ang iilan ay umisip na sumabay sa laro ng teknolohiya at sumugal sa larangan ng online selling. Ngunit buhat din ito, ilan sa kanila ang apektado ng bagong plataporma ng pagtitinda. Dating malakas ang tianggihan dito. Isa po na nagka-online yan. Umina ang tianggihan. Gayunpaman, may ilan din ang hindi gaanong nabahala rito dahil ayon kay Kuya Jalal, marami pa rin ang pinipiling personal na makita at masukat ang mga bibilhing damit. Sa panahon po ngayon, napakahirap ng gumalaw kung hindi ka makikisabay sa teknolohiya. So, paano po natin nagagawa yun?
Sa technology, kumbaga, hindi kami masyadong mahusay dyan ng aking asawa, no? Pero sa tulong ng aming mga anak na nag-support sa amin, through technology, sila yung nagturo sa amin kung paano namin mapapagaan ang aming negosyo at paano namin siya ma-explore pa. Dahil nauso yung online selling, online transactions, and ayan, sila ang nagturo lahat niyan. Mahirap sa una, pero nung natutunan namin, napakadali lang pala. And also, we decided to register our business sa BIR at sa DTI para yung peace of mind mo bilang isang negosyante ay ma-enjoy mo, hindi ka na nag-aalala na baka merong mag-i-inspect ng BIR, ganyan. Yung merong mga naghahanap ng mga business permit, kasi kapag ka na-tsempuhan yan, penalty, so bawas ng kapital. So, we are compliant naman doon sa lahat ng nire-require sa amin para tuloy-tuloy lang ang paghahanap. Sa likod ng mga tagumpay na ito, isa ang Panginoong Diyos sa mga naging sandigan ni na Ate Christy para manatiling matatag sa linyang ito ng trabaho. Pre, sa tulong ng ating Panginoon. Nung mag-start kami niyan, during pandemic, nag-back to zero kami. And, syempre, nagdasal kami Sabi ko, Lord, tulungan mo kami. Hindi namin alam kung paano mag-umpisa ulit. So, sabi ko, Lord, pag ikaw ang kasosyo namin, alam namin walang ano yan, walang failure yan. So, si Lord ang aming kasosyo dito. Kaya siguro, kahit may mga ups and downs, walang smooth. May problems ka and struggles na ma-encounter. Pero dahil sa guidance at sa faith namin, hindi na kami masyadong na-trouble. Kasi tayo, typically, kapag tayo ay nagbibigay, nasanay tayo sa mga barya Lalo na, di ba, pagka nagsisimba kami, offering ang mga nagsisimba, maririnig lang yung tunog ng barya pag sila naguhulog doon. Pero sabi nga, when the Lord raise your standard of living, ang next doon ay raise your standard of giving. And totoo yun na the more you give, the more you receive. Sabi nga ng Panginoon, mapalad ang nagbibigay dahil si Lord ang magpapalik noon ng siksik, liglig at umaapa. Para naman sa mga baguhan at nais na mag-umpisa ng kanilang karera sa pagnenegosyo, may payo si Ate Christy. First and foremost, kailangan humingi ka ng guidance kay Lord. Ito ba talaga yung gusto mong maging hanap buhay? Kailangan yung produkto na uumpisahan mo, gusto mo talaga. Kasi kapag gusto mo talaga, hindi ka susuko na hindi mo yan tatrabahuhin. Kasi meron times kasi na kapag ka parang panghihinaan ka ng loob parang hindi ka nanghihinayang na i-let go na lang. Kami, katulad namin, gusto namin yung ginagawa namin. Katulad ko, mahilig ako sa mga characters, di ba? Kahit nag-age na ako, mahilig pa rin ako sa mga Sanrio, sa mga Hello Kitty. Ayan, kaya yung aking mga prints na pinipili, gusto ko yung ganyan. Nandun pa rin yung pagiging bata namin sa sarili namin. Ibinahagi rin sa akin ni Ate Christy ang ilang estratehiya pagdating sa pakikipag-ugnayan sa kanyang mga customer. Sa aming pagtahi, kailangan yung sukat nga ay standard sa sukat ng bata. Itong sukat na to ay kasya sa 8 to 9 years old. Yan. Pagka alam ko na yung 8 to 9 years old, grade 2 and grade 3. So, mas madali namin na i-market ito sa mga buyers. Pag naghanap sila ng, ma'am, meron po ba kayong pang 2 taon? Doon pa rin yung follow-up question na, yung po ba 2 taon yung medyo mataba? Ay, oo, yan, tama yan. Sabi ko, ma'am, pang 4 years old na po ito, mataba po talaga. Oo, ganun. Nagkakaroon din kami interaction ng buyers kaya sila ay nagiging atone din sa amin. Saka makikita po natin dito na talagang nilagay nyo na yung age range, no? Yes, para kapag small, yung mga basis. nagmamadali. Dahil sa patok na industriyang ito,
nagsilbing frontliner sa turismo ng Taytay ang Tiangge, hindi lamang para sa mga Pinoy, kundi pati na rin sa mga turista sa labas ng bansa. Kakaiba kasi dito sa amin dito sa Taytay Tiangge kasi halos lahat ng dito sariling gawa namin. May pagmamalaki namin na sa amin talaga galing. Marami sa mga napagtanungan natin kanina na talaga namang dito pa pinipiling dumayo para lamang mamili ng kanilang mga damit dahil bukod sa mura, abot kaya, ito ay dekalidad din. Ang isa pa ay galing sa San Miguel, Bulacan. Talaga namang pang national level na itong Taytay Tiangge. Ganito mga season, mas mura. Ang quality pa, matibay. Sa aking pag-iikot, nariyan ding pumapaligid ang mga batang estudyante na nagtitinda ng eco bags para makapag-ipon ng kanilang baon sa eskwelahan, gayon din ang makatulong para sa kanilang mga magulang. Ika nga, with great power comes with great responsibility. Kaya naman mapanegosyo man o kahit na sa anong aspeto sa buhay, kailangang lapatan ng sipag at tiyaga. Kaya ngayong Season of Joy, sana ay huwag nating kalimutan na bukod sa mga regalo at aginaldo, ay kailangan rin nating matutong lapatan ito ng pagkilos, pagsusumikap at positibong pananaw sa buhay. Ako po si Princess Castro at ito ang Christmas special episode na handog ng One Media Network.